Kasal kay Summerzayan mula sa sosyal na pamilya. Plano kong magtatag ng trust fund bilang regalo para sa kambal naming anak. Magandang araw. Gusto kong mag-apply para sa trust fund ng mga bata. Pasensya, sir. Ang fund ay pwedeng itayo ng mga magulang para sa kanilang anak, ayon sa sistema. Ang nanay ng bata ay si Summerzayan nga, pero hindi ikaw ang tatay. Hindi ko inaasahan. 5 taon inaruga ang mga anak. Hindi kayo siya tuninayan. Zian, si Pei Mingqian babalik mamayang gabi. Sigurado ka bang maghahanda ng salubong para sa kanya? Huwag mong kalimutan, mortal na magkaaway ang pamilya ninyo. Hindi ko nakakalimutan. Ang utos ng pamilya at siya. Huwag kailanman makipag-isang dibdib sa pamilya Pei. Ngayon, kasal na ako. Kaibigan lang kami ni Mingqian. Kaibigan? Noong iniwan ka ni Pei Mingqian at umalis, sino ang unang nagpakalasing ng 10 oras? Sinasabing ang natitirang buhay ay puro pagtiis na lang. Nagpakasal ka kay Su Qingfeng dahil lang kamuka niya si Mingqian. Yung kambal na pinanganak mo sa test tube ay mga anak mo at ni Pei Mingqian. Kahit gaano pa kamukha ng mga bata si Pei Mingqian, hinding-hindi magdududa si Su Qingfeng. Buong buhay niyang ibubuhos ang lahat para sa mga bata. Toto lang. Naawa ako kay Chu Qingfeng, ang pansamantalang pumalit. Sobrang mehel ka niya. Kung malalaman niya na isa siyang Libreng yaya, baka mabaliw siya. tama na. Kung hindi ako makakapag-asawa kay Mingqian, basta't magkaroon ako ng anak niya, ala na akong ibang hihilingin sa buhay. Tungkol naman kay Qingfeng, hindi ko siya pababayaan bilang kapalit. Hindi ko siya iwan. Habang buhay siyang magiging kagalang-galang na si Ginoong Su. Qingfeng, gusto kong may anak tayo, babae't lalaki. Ang pagsusuri ay madaling mabilis. At pwede pang piliin ang pinakamabuti. Magkaanak tayo ng pinakamagaling, pwede ba? Zian, bigyan mo ako ng anak. Nengging ako. Kukunin ang buhay para mahalin ka at mahalin ang anak natin. Mingqian, papayagan mo ba si Su Qingfeng na palitan ka para alagaan ang anak natin? So, sa mata mo, ang halili lang pala ako. Ayase lang akong yaya. Siya Zian, inanatan na. Sapat ba para painitin ang puso mo? 6 na taon na ang nakalipas. Hey Mingqian, paano mo ako magagawang talikuran? Ganda. Mag-isa. Umalis. Si. Pasensya na, babangon na ako.
Huwag kang umalis, Su King Feng. Alam kong crush mo ako. May mahal ako, pero hindi kami maaaring magsama. Medyo hawig ka sa kanya. And naisip kayo, na gawin kang kapalit niya. Anim na taon na, maligayang anibersaryo ng kasal. Hey pa na, 6 na taon na kasal. Si Tia Zibian ay naging tapat. Salamat mo. Buong puso kang nakatuon sa akin. Nakatalog kanabi Nag-catalog. agapanganak ng bata. Kahit busi, umuwi si Tia Zian para makasama ang dalawang anak. Sinasabi nilang mahal ang bahay pati na rin. Akala kayo mahal naya on MGA bata. Minahal din niya ako. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kalayo ang pagkakamali ko. Ang kanyang bawat malambing na pagkakataon ay lahat dahil sa ama ng mga bata. Si Pei Ming Qian. Papa, ang lakas ng ulan. Bakit di ka pa umuuwi? Alam kayo na. Kahit hindi sila tunay na anak ko, inalagaan ko sila ng 6 na taon. Papa, umuwi ka na. Basang-basa ka sa ulan. Magbabad ka sa tubig para di ka magkakasakit. Mama, hinimatay si Papa. Maghanda na tayo para kay Tio Mingken. Bilisan natin! Gustong-gusto ko makita agad si Tio Mingken. Bahala na kayo kay sir. Opo, ma'am. Sinabi ni Mama sa pagitan ni Tio Mingqian at ni Papa. Kailangan nating piliin si Tito Mingqian ng walang kondisyon. Pero sa susunod, Pwibang Majing Mas na Ayoko nga. Si Papa sobrang tanga. Lagi naman natin siyang niloloko hanggang maniwala. Pagdating doon, kahit anong Kung si Tito Ming Shen ang magiging papa natin. Okay lang kahit mamatay siya. Ito ang minamahal ko ng buong puso, ang aking asawa. At ito ang itinuturing kong buhay, ang aking mga anak. Kung ganoon, Ayaw kauna sa inyo. Bilhan mo ako ng tiket. Papalipad papuntang Australia. 3 araw mula ngayon, sanin kayo ang gusto nayo. Mawawala na ako ng tuluyan. Papa, gusto kong makinig ng kwento mo. gusto kong makinig ng kwento, Akala kayo Daddy, si anak kayo nakaduga. Kakapanganak nila, nag-resign ako para maging full-time tatay. 2 taon na hindi ako nakatulog ng maayos. Nagbago ang lahat ng nagdala si Tia, si Yan ng online French teacher. Nagbago. Papa, paano mababasa? Papa, paano ito bibigkasin? Dito.
Hindi alam ay papa. Ang tanga mo. Ni hindi alam ang French. Si. Mag-aral asay papa. Okay. Ang online na guro sa French nina Chuchen at Chuchen. Si Pei Ming Kian. Kung pwede lang si Tio Ming Ken ang maging tatay natin. Okay lang kahit mamatay siya. Akala ko ang anak na pinalaki ko araw-gabi. Hindi pala ako minahal kahit kailan. Xu Tian. Tingnan si Tio Pei sobrang talino. Xu Chen. Pwede bang si Tio Pei ang maging tatay mo? Tatay ninyo, Bobo, hindi marunong mag-French. Laging makinig kayo kay Tito Pei. Lapit-lapit din kayo kay Tito Pei. Narinig nyo ba? Kaya pala ayaw sa akin ng mga bata. Ikaw pala ang nagturo sa kanila. Welcome. Tito Pei, mas pogi ka pa sa video. Mas matalino at mas pogi ka pa kumpara kay Papa. Tito Pei, sana ikaw na lang ang Papa ko. Zian, inangako ko sa'yo na bibigyan kita. ng pink na love bracelet na gawa sa seashell pearls. Ang perlas ng kabibe ay mahalaga at bihira. Malalim ang nararamdaman ni Pei Xiao. Para mapasaya ang kanyang mahal, ibinuhos ni Pei Xiao ang lahat ng effort niya. Sayang at bawal mabakasal ang pamilya at siya at pamilya. Sayang talaga ang perpektong magkasintahan na ito. Si Yan. Sa tingin ko, ano mang gusto mo, kahit bituin sa langit, Malamang si ay gagawin ang lahat para mas mukhang mag-asawa pa sina Mama at Tio Pei. Mama, mag-divorce kayo ni Papa at magpakasal kay Tito Pei. Gustong-gusto ko si Tito Pei. Tulungan kita isuot to. Sige, isuot mo na. Okay. Dahil pamilya kayo. Sige, susuportahan ko kayo. Chingfeng. Grabe, nagulat ako sa'yo. Bakit parang ang lungkot na mukha mo? Papa, huwag ka nang magalit sa amin. Dati ba hindi siya madaling maamo? Masakit pa ba? Salamat sa pag-aalala. Salamat. Bakit bigla kang ang Leo? Si Azian, ang pakialam mo ngayon ay nakakadiri lang. O Saish, hindi na ako magiging formal. Gusto kong bumili ng commercial space. Parang ito ang unang beses na siya mismo ang humiling ng bagay. Fake it? Hindi mo kaya. Pakiramdam na hindi ako karapat-dapat. Ano? Isang commercial space lang naman. Kahit gaano pa kamahal, basta gusto niya, okay na. Mama, Papa, ang tanga niya. Kahit may commercial space, di siya kikita. Ba't siya nagsasayang? Ayoko ng ganitong tatay na sobrang tanga. Kung si Uncle Pei ang tatay namin, ang saya. Masakit sa ulo, ha? Dalawang araw na lang. Malapit na kayong maging masaya, promise.
Ba't ang tanga mo rin parang si Papa? Kahit mag-braid di mo magawa. Hindi si Papa ang nagluto nito. Di talaga masarap. Kailangan bang papa niyo ang mag-alaga para sumaya kayo? Konting bagay lang nga hindi niyo magawa na maayos. Kaning bagay? Sa tingin mo isa lang akong stay at home dad na gumagawa ng walang kwentang bagay. Trabahong pwedeng palitan ng kahit sino. Pero hindi mo alam. Kung ilang recipe ang kinag-aralan ko para lang mapakain ng maayos ang anak ko. Masarap ba? Dahan-dahan lang, walang kukuha ng pagkain mo. Halos 1,000 video ng pagtali ng buhok ang kinolekta ko at inensayo. Nagawa ko na ang pagtali ng tali sa buhok ng anak ko. Matibay pero hindi makakasira sa buhok. O sige na. Dahan-dahan lang, huwag kang mabangga. Ang ganda. Salamat, Papa. Sir, maawa kayo, tulungan ako. Paano babagay damit na misis ko? Inayos ko na ilang beses, pero hindi nagustuhan. Kay Chikaw, siya ziyan. Napakapihikan mo sa panlasa sa pananamit. Nag-aral ako ng disenyo, sining, at kombinasyon ng damit para maabot ang panlasa mo. Mapanatili ang tahanang ito, ibinigay ko ang lahat. Pero mag-ina, 3 mag-anak, nag-enjoy ng walang tanong, hindi iniisip. Bukod sa pagiging asawa at ama, ako pa rin ang sarili ko. Bagay ang pangatlong aparador sa akin. Laso sa ikalawang baitang ng kaliwang aparador. Sa ikalimang aparador, nasa ikatlong layer ng kanang drawer ang madilim na pilak na kwintas. Buti na ulit. Malapit ko nang may balik ang sarili ko. Magyuzak tayo. Su King Feng, dati kahit ano pang masakit o problema mo, inalagaan mo pa rin ang bata. Pero ngayon, tamad at ayaw gumawa. Anong nangyayari sa'yo? Hemero tulag? Si Azian, akala mo yaya ako. Anong ibig mong sabihin na inisip ko yaya ka? Sabi natin bago tayo ikasal, ako sa loob, ikaw sa labas. 6 na taon na, hindi ka kailanman nagreklamo. Gayon, anong pumasok sa isip mo? Narinig ko na bumalik si Pei Mingqian sa bansa. Sobra yung inisip mo. Magkaibigan lang kami ngayon. Mag-ibigin? Isang beses niya lang sinabi na hindi siya sanay sa arkitektura sa bansa. Binigay mo yung French estate. Sabi niyang gusto magtrabaho. Pinakamahusay na paaralan sa Jing City. Ginawa mo siyang print. Ang relasyon niyo bilang magkaibigan. Kay ganda naman. Ito ang dahilan mo para hindi alagaan ang bata. Kahit nagtatampo ka o nagagalit, wala namang kasalanan ang bata. Ganito, maapektuhan mo ng malaki ang buhay nila. Ayaw mo na ba maging tatay? Ew. Hindi ko na magiging tatay. Ang pamilya natin at ang pamilya niya, may malalim na hidwaan at may mahigpit na panuntunan. Kami siya, imposibleng magkasama. Si Yisio at si Tian, 5 taon na, maghanda para sa birthday party nila. Nakakatawa talaga. Inisip ko mag-set up ng trust fund bilang birthday gift nila. Pero na yon. Hindi sila kaapat dapat sa effort ko. Pareho ang birthday ni Naming Kian at ng mga bata. Dahil para may koneksyon, bakit hindi dagdagan pa para mas masaya ang lahat? Test tube, babi ang asawa. Bakit kailangan gawin gayon? Ang lakas ng ulan sa labas. Kasi gusto kong ipanganak ang bata sa araw na ito. So, ang totoong plano mo ay para maging pareho ang birthday nilang mag-ama. Para mas tumibay ang relasyon nila. Si Su Qingfeng talaga naman. Ikaw ay tunay na clone. Su Qingfeng, asawa niya mula sa pamilyang Beijing, may 2 anak. Tingnan mo, kamukha niya ang mga bata. Nagkamali ka ng tao, ito ang totoong si Chu King Feng. Kaibigan siya ni Summer. Kakabalik lang niya sa Kaibigan ang sabi nila. Tinjin KO, tunay na pagibigan ay Sa tingin ko rin, karang ganon. Kung hindi mo alam, akala mo si Pei Mingpian ang tunay na ama ng mga bata.
Summer, Jian. Takot ka ba talaga na malaman ng lahat kung sino ang tunay na ama? Tapos na. Ang hapunan na ito. Isipin ito bilang pamamaalam sa nakaraan. Tumahimik lahat. Simula ngayon. Wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Ikaw ay substitute. Paano ka nagkaroon ng mukhang dumalo sa birthday? Ang pagbalik ko sa bansa ay para makasama si Zian. Umalis ka na. Subukan mo kung gusto mo. Pei Mingqian. Gaano siya kamahal ni Tia Zian? May alitan sa pamilya. May nakaukit na tradisyon. Impossible kayong magsama. Huwag isipin na dahil may dalawang cute na bata kayo ni Zian, matibay ang posisyon mo. Ngayon ipapakita ko. Sino ang mas mahalaga, ako o ikaw, ang kapalit lamang. Dalawang cute na bata. Lihim ito sa'yo ni Tia Zian. Ginawa niya ang test tube, baby. Hindi niya sinabi sa'yo ang totoo. Si King Feng, si Zian at ako, magkaibigan lang kami. Kahit di mo paniwalaan, hindi mo Kunin mo yun para sa akin. sa ilog. Ming Qian. Di maganda ang pakiramdam ni King Feng nitong araw. Gabi na, malamig ang tubig. Bibili na lang kita ng mas magandang bracelet. Kung ibang bracelet kay Zian, ayos lang yun. Pero ang bracelet na yun, ang bracelet na may perlas ng Ay simbolo ng pangako ko sa'yo. Si Pei Mingqian, inakusahan niya ako na masama. Ang laki talaga ng ginastos mo. May mga CCTV sa paligid. Kung kanino ang nawawalang kwintas, madaling malalaman. Kamganan na. Hindi na kailangan tingnan ang CCTV. Alam ko na kung sino. Siya. Mama, si Papa ang naghulog. Nakita namin ni Shutian ng malinaw. Hindi ako yon. Mag-check kayo ng CCTV. Su Qingfeng, tama na. Bakit magsisinungaling sina Su Qian at Su Chen? Anong dahilan ni Ming Qian para gawin ito? Itatapon ang pinakamahalagang kwintas para lang siraan ka. Sober ka na. Paano mo ako gustong magtiwala sa'yo? MGA Tao. Kapag nahanap ang pulseras, saka ka bumalik si Zian. Wala ka bang tawala esek. Ikaw mismo ang gumawa ng kahiyahiyang bagay. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binigyan ng respeto. Tulungan niyo ako. Tia Zian, hindi ako marunong lumanggoy. Zian. Si Su King Feng ay taga Jiangnan Watertown. Paano siya hindi marunong lumanggoy? Siguro nainggit lang siya na magkasama tayo. Kaibigan. Isang salita lang na hindi siya sanay sa lokal na arkitektura. Binigay mo agad ang French estate mo sa kanya. Binili mo ang sikat na aristokratikong paaralan sa lungsod para gawin ang pagkakaibigan niyo. Talagang napakahusay. Sinabi ko na hindi pwedeng magkaroon ng kami ni Ming Qian. Kung gaano ka man magselos, lumusong ka sa lawa at magtanda gamit ang tubig malamig. Parang kawawa si Papa ah. Hindi kaya medyo sumusobra na tayo? Mama said help for Tito Mingyan should be unconditional. We're just following her instructions. Oo nga naman, mahal naman tayo ni Papa. Wala namang mangyayaring masama. Xia Jiyan. Isa pang araw. Aalis talaga ako sa iyo ng tuluyan. Kawawa ang pasyenteng ito. Nasaktan tapos dinala ng asawa sa ospital pero hindi pa nagpapakita. Pero ang asawa ni MRP, Iba si President Sia. Kahit napabasa ang pulseras ni MRP, inokupi ni President si VIP room, pinatawag pa ang lahat ng napatingin lahat, natatakot mahawa ng tubig daga. Una, ang bait din ng mga anak nila. ang lit-lit pa, isa nagbabalat ng leche para sa kanya, isa naman nagkukuwento. Nakakatunaw sa puso. Tama na, tara na, alis na tayo. Magmuni-muni kang mabuti sa ospital. Pagkalabas mo, huwag kalimutang humingi ng tawad kay Mingyan. Mahal o hindi mahal? Talagang saglit lang, malinaw na. Oo nga, kailangang mag-isip-isip na ako. Healing Raw.
Sinabi ni Emarcia na sunduin kita. Bilang huling pamamaalam na lang. Mr. Xu, dito po kayo. Ay okayo. Si Xiaji NBA ang nagpatawag sa akin dito. Bakit nandito, Pei Ming Qian? Sino ang babaeng ito? Gusto bang gawin ay, Pei Ming Qian? Hindi maganda, kailangan kong umalis kaagad. Oy, Jian. Pinainom ako ni Su Qingfeng ng gamot. Bilisan mo, tulungan mo ako. Ming Qian, okay ba asay Jian? Jian. Hindi naniniwala si Su Qingfeng. Kaibigan lang kami. Pinainom niya ako ng gamot. Pinipilit niya akong makipagtalik sa babaeng iyon para lang makampante siya. Buti dumating ka kung nagkataon. Hindi kayo. Narinig kayo lang SA driver. Nandito ka. Sir. Ikaw ang nagpa-drive sa akin dito, sabi mo pa. May magandang palabas agad. Summer, pwede akong magpatunay. Itong babaeng ito. Pinili siya mismo ng asawa mo. Summer, ang sabi ng asawa mo sa akin ay, kumuha raw siya ng lalaki para sa akin. Kung alam ko lang na siya ang lalaking mahal mo, hinding-hindi ko siya gagalawin. Su Qingfeng, kahit nagsiselos ka, hindi mo dapat gamitin ang ganitong mababang paraan. Dati ako rin nilason. Gayon, iniisip mong gamitin ang parehong paraan para kay Ming Qian. Ang sama talaga na ugali mo. Gayon, ipapakita ko sa iyo ang isang aral. Ang nang-api ay siya ring apihin. Si Azian, anong balak mo? Wala akong mga kabaya mong mabababang gawa. Kung sisirain mo ang dangal ng iba, sisirain ko ang mukha mo. Bigyan mo ng malakas na sampal sa mukha. Ming Qian, dadalhin na kita sa ospital. Ang bigat ng pakiramdam ko, Zian. Tulungan mo ako, bilis. Ang galing ni Tiong Mingqian. Sundin siya, lagay ang gamot sa kape ni Mama. Naghalikan sila. Ngayon alam ko na, malapit na tayong magkaroon ng kapatid. Si Ji. Ito ang lalaking mahal mo. At na rin ang anak mong sarili. Pero, ang buhay o kamatayan mo, hindi na yan konektado sa akin. Gayon ito mangyayari. Tinutulungan kita ayusin ang kalokohan mo. Huwag ka nang magselos at gumawa ng kung ano-ano sa susunod. May sakit asay Ming Qian. Sasamahan ko siya na ilang araw. Wag kang mag-alala. Hindi ako mapapakasal sa kanya at hindi rin kami magsosolo. Sasama ko ang 2 bata doon. Hindi ka nagbakasal sa kanya, pero nagkaanak ka ng kambal. Hindi na nagsasolo, pero kinanalang ang naglalambingan na kayo. Hayan mo na. Anyway, magiging valid na ang kasunduan sa hiwalayan natin. Take it. Gusto mong magpasikat at magpakipot muna bago umalis. Ang dami talagang diskarte ng gwapong palamunin. Akibigyan mo ito kahit siya Zian. Nabigay kayo ng lugar kayo. Hindi na ako babalik. Pamanhin. Sa tingin ko, ang mga patay lang ang hindi banta sa akin at ang 2 mong munting. Sisiguraduhin kong hindi sila magiging kapakipakinabang. Mukhang hindi pa sinabi ni Xia Ziyan ang katotohanan. Nakakarawa. Sobrang mahal kanina, Chuchen at Chuchan. Alagi kang ipinagtatanggol. Pei Ming Qian. Alam MOBA.
Sila ang mga anak mo. Naiisip ko na ikaw, pamalit lang, ay nagkaroon ng 2 anak kay Zia, galit ako. Gusto kong ipakita na si Zia at ang inyong 2 anak ay pipiliin ako. Gusto kong durugin ka. Para gumaan ang galit ko. Huwag kang gumalaw. Zia, tulungan mo ako. Pag nailipat na ang ransom, pwede kong palayain ang isa. Ikaw ang pumili. Gusto ko sila. Hakawalan mo sila. Isa lang ang pwede mong piliin, kung hindi, mamamatay silang 2. Nanay. Piliin si Tito Mingkian. Si Papa ay sobra. Kung mamatay siya, hindi niya tayo ikakahiya. Gusto ko si Tito Mingken na maging bagong Papa namin. Ito ba ang batang inalagaan ko ng 5 taon? Talagang parang si Ajiyen. Natuklasan ni Emarcia na ang kidnapper ay kapatid nung babaeng nasa club nung nakaraan. Ikaw na naman. Ikaw pa rin ang may pakana. Ganito ka, wala kang pagsisisi. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Sabi kayo, ako ang biktima. Nanawala ka ba? Tama na, bahala ka na sa buhay mo. Pipiliin ko siya. Ito? Sabi nila siya ang tunay mong asawa. Buhay o kamatayan niya. Wala akong pakialam. Sarili niyang tauhan ang maaaring makasakit sa kanya. Si Ajiyen. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyong ito ngayon. Bitawan sila. Mingqian, okay calling ba? Uncle Mingchen, okay ka lang ba? Jian. Si Su Qingfeng ayaw lumayo sa'yo, kaya wag na lang kaya. Mingqian, sobrang pait mo kasi, koyo palaki kang inoalipusta. Hayan siya, mahilig siyang mag-isa, di ba? Kayaan mo siyang magsawa. Tara na. Tapusin na siya. Ikaw na lang mag-isa, Ange Natira. Magkano binigay kay Pemingkian? Babayaran kita ng dobo. Doble. 10 beses. Palayain mo sila. Kamusta SI, Dr. Mingqian? Wala bang problema? Huwag mag-alala, walang issue. Natakulan siya. Jian. Mingqian, patawarin mo ako. Hindi ko akalain na si Su Qingfeng ay ganyan, walang konsensya, paulit-ulit kang sinasaktan. Huwag kang mag-alala, pagbalik ko, siguradong parurusahan ko siya. Jian. Siguro natakot talaga si Ginoong Tsu na maagaw kanya kaya ganito siya. Wala naman akong gaanong masama. Hindi na kailangan. Dahil patay na si Chu Qingfeng. Bakit ka ganyan, Mingqian? Zian, nahihirapan pa rin ako. Pwede mo biyaya kang yakapin? Mama, si Tito Mingken takot lang. Gusto ka niya, kaya samahan mo siya. Tama, Tito Mingkian, huwag kang matakot. Sasamahan din kita ni Tian Tian, poprotektahan kita. Simula nang bumalik si Pei Mingpian sa bansa, patuloy ang pananakit ni King Feng. Marami na rin siyang tinis. Ang yabang na talaga ni Su Qingfeng. Kailangan ko siyang pilitin na humingi ng tawad kay Mingpian. Hada na kita pawi. Jian. Zian, huwag kang umalis. Samahan mo naman AKO. Pwede baka mas bumilis ang paggaling ko kung nandito ka. Mingpian, sinabi ko na. Kung gusto mo, ibibigay ko. Pero hindi ko kayang gawin tong bagay na to. Magkaibigan lang tayo. Mag-iibigan? Noong huli sa club, nalampasan natin ang hangganan ng pagiging magkaibigan. Jian, mahalin mo ulit AKO. Pwede
Yang healing bases. Ikaw ba'y talagay naapektuhan ng gamot? O may naglagay nito sa'yo? May iba bang sangkot? Noong huling beses, ikaw ba'y talagay naapektuhan ng gamot? O may nagbigay nito sa'yo? May iba bang sangkot? Zian, ang hirap ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Malinis ang buhay ko palagi. Si Su Qingfeng ay pampalit lang naman. Hindi ko kailanman naisip na pagkanulos siya. Pagkatapos ng kasal, ang pagkakaroon ng dugo ni Pei Mingpian ay para lang may maalala. Gayon, kapag inisip ko, noong araw sa club, parang mas ako ang sinabihan ng gamot. AKO. Anong gagawin ko? Si Zian, galit siya sa hustisya. Kung malaman niya na iniintriga ko, tapos na ako. Mama. Noong araw si Papa ang naglagay ng Oo nga. Sabi niya, ayaw ng mama niya magkaanak, kaya nilagyan niya ng kung ano-ano ang kape mo. Ang cute nila, medyo may silbi rin pala. Si Su Qingfeng ang may gawa. Para makuha pagmamahal mo, napa-evil siya. Kanina naalala ko, nilagyan ako ng gamot at muntik na marap. Sa sobrang takot, hindi ako So ganito pala. Ang bata hindi magsisinungaling. Su Qingfeng, akala ko pa naman malinis at puro ka, kahit na may guilt ako dati. Hindi ko dapat pinakasalan ka habang may anak ako sa iba. Pero hindi ko akalain na gagawin mo ang lahat para mapasayo ako. Su Qingfeng, Patty asawat anak mo, can't be second. Ano pang laban mo? Masasabing nasa tamang lugar na rin ang kamatayan mo. Jian. Sasamahan mo ba ako ngayong gabi? Mingpian, pasensya na. Kaya ko naman yang ibigay sa'yo sa ibang paraan. Kahit na maraming nagawang masasamang bagay si Qingfeng, kasal pa rin ako sa kanyang gayon. Sa pagitan naming dalawa, pwede lang maging magkaibigan. Hindi. Imposible. Bagsak na ang pamilyang Pei. Ikaw na ang pinuno ng pamilyang Chia. Walang makakapigil sa iyo na makasama ang sinuman. pinakamagaling. Ginawa mong tatay si Tio Mingqian. Wala na rin si Papa. Kailangan natin na bagong papa, yung hindi na mamatay. Lahat ng to, gawa-gawa lang ni Su Qingfeng. Paano siya mamamatay? Ming Qian, kung magpapilit ka pa, baka kahit magkaibigan hindi na tayo maging. Nabigla ka rin ngayon, magpahinga ka muna. Xia Jian. Nagustuhan mo si Su Qingfeng. Pamalit lang siya para sa akin. Wala namang problema, sa tingin pa rin niya na magkasabwat ang mga kidnapper at si Su Qingfeng. Kumusta na ang nangyari? Patay na BASI Su Qingfeng? Su Qingfeng. Hindi mo ako pinakakalma. Patay ka na. Wala akong magagawa kundi ang maglabas ng galit sa mga anak mong cute. Tingnan nyo ang dinala ko sa inyo. Tsokolate. Para sa inyo. Hindi pinapayagan ni Papa kumain ng tsokolate, pero Uncle Mingqian, Uncle Mingshen, pwede bang kumain ng mas marami? Siempre naman pero secreto natin to ha. Wag na wag mo sasabihin kay Mama. Sige na, kain na. Magpapabulok ng ngipin, magpapasira ng sarili. Hindi pa oras alisin ang dalawang tinik sa mata ko. Ang pinakaimportante ngayon ay siguraduhing tuluyan nang nawala si Su Qingfeng. Isang araw na ang lumipas, bakit wala pa rin akong balita? Binlock AKO. Hello, ang tinatawagan nyo ay kasalukuyang nasa ibang tawag. Hindi sinasagot ang Yuhei pa BASI Su Qingfeng? hello? Ang tinatawagan ninyo ay nasa tawag, Pakisubok muli mamaya. pasensya na. Sir, anong nangyari? Sinong nagpadaan sa'yo? Lamabas ka. Sandali, pahiram ng cellphone mo.
Bantayan mo ang bibig mo. Hoy, bakit mo ako binlo? Sinabi ba yung bayad para maayos ang problema? Hindi ba naos ang user? Sinabi mo na bayad para maayos ang problema? Nagbigay sila ng 10 beses na Wala akong magawa kundi pakawalan siya. paano mo nagawa yan? Kung matapang ka, i-report sa pulis. Kaya mo? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang tunay na nasa likod. Itong numero ay deactivate ko agad. Simula ngayon, maghiwalay na tayo ng landas. Oy. Hello, ang tinatawagan mo ay kasalukuyang may kausap. Pakisubukang tumawag ulit mamaya. Pasensya na. Hindi siya mawawala. Paano kang? Anong sinabi mo? Paano kang? Alam na anay siya Jian. Anong sabi mo? Hindi pa umuwi si King Feng. Hay na mo nalang siya. Tika. Yung babaeng nasa club noong araw na iyon kasama yung kidnapper. Tulungan mo akong alamin kung ano talaga ang nangyari. Ching Feng. Nazen Kabiye talaga? Magkakasabay ang kaarawan ni Ming Qian at ng bata. Dahil parehong espesyal ang araw, bakit hindi na lang natin gawing mas masaya at isama siya? Siguro hindi ko pa nabibigay kay King Feng ang seguridad, kung talagang nahihirapan siya. I wasn't ko nalang si Pei Ming Qian. Kailan nagsimula? Nahihirapan na ako sa damdamin ni Tsu King Feng. Mahal ko na biye talaga siya? Hindi pwede. Kailangan ko siyang tanungin Hindi ko pwedeng hayaan na hanapin niya si Tsu Qingfei. Kung hindi, tapos na ang lahat. Jian, papunta ka ba kay Su Qingfeng? Si Su Qingfeng ang asawa ko. Kailangan bang mapaalam sa'yo, Pei Ming Pian? Huling beses na to sasabihin ko. Kung magpapatuloy ka pa sa ganito, ni hindi na tayo pwedeng maging kaibigan. Tinawag mo siyang asawa. Pakiabot ito kay Tia Zian. Aniwan kayo ng pwesto kayo. Hindi na ako babalikta. Jian. Hindi na siya asawa mo ngayon. Hiwalay na kayo. Ano ang sinabi mo? Pei Ming Qian. Ulitin ko, ang pamilya ng Xia at ng Zhuang ay mortal na magkaaway. Tayong dalawa, imposibleng magkatuluyan. Huwag mo nang ulitin ang ganyang biro. Si Su Qingfeng ang aking asawa, at palaging siya na yon. Toto Ito. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Papel ng diborsyo na ipinaabot ni Tsu Qingfeng para sa'yo. Imposible. Sobrang mahal ako ni King Feng. At hindi niya magagawang makipagdiborsyo sa akin. Bakit lalakahin? May opisyal na numero at selyo sa dokumento. Siguradong totoo. Hindi mangyayari yan. Hindi makikipaghiwalay si King Feng sa akin. Huwag mong sabihin. Talagang nagustuhan niya si Tsu Qingfeng. Hello, pwede mo ba akong tulungan suriin ang isang bagay? Siya, matapos naming beripikahin, nakatanggap kami ng aplikasyon para sa diborsyo 1 buwan nang nakakalipas. Valid ang dokumento. 1 buwan na pala ito. At hindi ko talaga alam. Ang kasunduan sa diborsyo ay dapat pirmahan ng parehong panig para maging epektibo. Sandali lang. Noon, pumirma ako ng isang dokumento. Sige. Hindi na ako magpapakailang. Gusto kong bumili ng isang commercial space. Parang ito ang unang beses na siya ang nagtanong ng gusto niya. Ano, hindi mo kayang ibigay? O iniisip hindi ako karapat-dapat? Isang commercial space lang yan. Kahit kaano kamahal, basta gusto niya. Pwede mo bang alamin para sa akin, sa loob ng nakaraang 1 buwan, may tindahan bang inilipat sa pangalan ni Su Qingfeng? Wala, Summer. Qingfeng. Kaya pala ayaw mong ipakita sa akin ang kontreta. Balak mo palang iwan ako. Zian, si Su Qingfeng ay lalaking umaasa sa babae. Nasa iyo siya para sa pera. Bakit mo siya ipinagdadalamhati? Hindi ganyan si King Feng gaya ng sabi mo.
Kahit matagal na kaming mag-asawa, hindi siya humingi ng kahit ano sa akin. Ang babaeng ito, Mukhang totoong inibig niya si King Feng. Bakit kailangan mag-divorce? So King Feng, masama ba ang treto ko sa'yo nitong mga taon na to? Hindi mo man lang kayang personal na ibigay sa akin ang annulment papers. Summer, nalaman kaya ng schedule ni Monsieur Shu. Noong araw na yun, parang pumunta lang siya sa trust fund. Naipatawag ko na rin ang fund manager. Bakit pumunta si King Feng sa trust fund? Summer noon, may lalaki gustong magpanggap na ama ng anak mo. Na-verify na namin. Rejected dahil sa birth certificate at iba pang dokumen. Wala kang dapat alam. Ang pagsusuri namin dito ay siguradong ligtas. Ganito kalaking bagay. Bakit hindi ka nagtanong sa akin? Paano ka naging manager ng ganito? Summer, AKO? Nalaman ni King Feng ang pinagmulan ng bata. Hindi na nakapagtataka na simula noong araw na iyon. Naging malamig siya at hindi na inalagaan ang buong pamilya. Kaya, ang lahat ng ginawa niya kay Pei Mingpian. Dahil iyon sa galit at paghihiganti. Kaya pala, nagdiborsyo siya. Si Su Qingfeng. Ang damit mo naman. Summer, ang mahalaga ngayon ay hanapin si Emartsu. Ang dalawa mong anak, inalagaan ni Emartsu ng 5 taon. Siyempre may damdamin siya sa kanila. Asa ka, ika si Emartsu. Pwede pang magkaroon na anak sa hinaharap. Tama ka. Bilisan niyo hanapin kung nasaan si Su Qingfeng gayon. Mr. Su, binili ang ticket sa parehong oras. Papuntang buong bansa pati na rin sa buong mundo. Kung gusto nating malaman kung nasaan siya ngayon, kailanganin nito ng kaunting oras. Hanapin. Kahit anong halaga, gusto kong mahanap siya. Ayo Kahara, ikaw ang asawa ko magpakailanman. Ikaw lang ang tanging mamahalin ko sa buong buhay ko. Hahanapin kita at babawin kita. Ayusin ko lahat ng sakit mo dati. Ihanda ang sasakyan para sa pag-uwi. Jian. Naisip mo na Paparating ako para kunin ang mga bata pauwi. King Feng, huwag mag-alala. Ako at si Pei Mingpian. Lalayo sa isa't isa. Hindi na kami muling mag-usap. Tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng dalawang bata, hindi ko rin sasabihin sa kanya. Wala si Papa sa bahay nitong mga araw. Hindi tayo. Pasensya na kay Uncle Mingqian. Uwi na tayo, mga anak. Kung aalis si Mama, sasama kay Uncle Ming. Ako rin kay Uncle Mingxian. Siya ang pinakamabait na tao sa mundo. Amoy alak. Bakit amoy alak sila? Mingqian, pinainom mo ba ng alak ang mga bata? habang naglalaro sila, hindi sinasadya na laglag ang mamahaling alak ko. Nabasa sila ng alak, kaya amoy alak sila ngayon. Halika, umuwi ka sa akin. Jian. Naintindihan ko na ang ibig sabihin. Mula ngayon, magkaibigan tayo. Ngayon wala si Ginoong. Gusto ako ng mga bata. Bakit hindi natin hayaan manatili rito? Magbubukas na ang klase pagkatapos ng bakasyon. Sa susunod na taon, gagraduate na sila sa kindergarten. Matuturuan sila para smooth ang transition. Mama, susunod kami kay Tito Mingqian. Mag-aaral ako ng mabuti. Sige. Ang utang ay utang. Ibabayad ko ang matrikula mo. Pasensya na, mahihirapan ka muna. Jian. Ano kabiye naman? Anong sinasabi mo? Sa ganitong relasyon natin. Magkaibigan lang tayo. Pagbalik ni King Feng, kukunin ko agad ang bata. Ngayon, wala nang pipigil sa akin. Alagaan ko ng maayos ang dalawang munting cute na ito. Uncle Mingqian, anong kakainin natin mamaya? Kakain lang nito. Bakit naman ito pa rin? Gusto ko ng hipon na may ketchup. Kahit si Papa, kaya niyang gawin yan eh. Uncle Mingqian, kahit hindi ako masyadong maarte sa pagkain, kahit gaano kasarap ang merienda, kapag nasobrahan, nakakasawa rin talaga. Namiss ko ang mga niluluto ni Papa. Ang tatay ninyo, isang stay-at-home dad na may oras magluto. Si Uncle Mingqian naman, may sariling negosyo kaya busi. Si Chen Chen at Chan Chan ay mabait at naiintindihan. Tama ba ang sabi ni Uncle Mingqian? Ganito na lang. Si Uncle Mingqian, hindi marunong magluto. Pero araw-araw bibigyan ko kayo ng maraming masarap na pagkain. Kay na kayo.
Ang bango. Amoy pa lang mukhang masarap na. Tito Mingkian, mahal ka ni Tian Tian. Tatay na tanga, hindi kailanman nagbigay sa amin ng ganito kasarap na inumin. Kung masarap, uminom pa. Kapag kulang, bibilhin. Yehey! Tito Mingkian, kailan ka magiging tatay namin? Medyo excited na ako. Itong dalawang cute na bata, gusto pa talaga akong gawing tatay nila? Nanaginip. Tao. Dalhin ang dalawang cute sa labas. Huwag kayong istorbohin ang paningin ko. Jinungpei. Napakabata pa ng mga batang to. Ang dami nilang nakakain at sukulit, tapos ang dami pang ininom na juice. Baka magka problema sila. Puso ng tao, gawa sa laman. Dalawang batang ito, spoiled at matitigas ang ulo. Kay Ginungpi, sobrang dedicated sila. Hindi ko alam paano niya nagawang maging gano'n ng kalupit. Tumahimik ka. Pag sinabi mo yan, yari ka. Pasensya na, bata. Kailangan ko rin maghanap buhay para sa pamilya. Ang bigat ng pakiramdam ko, gusto kong sumuka. Sana makainom tayo ng lugaw na luto ni Papa ngayon. Gusto ko ng isang mangkok ng mainit na wonton na luto ni Papa. Chanshin, Tenten. May dala si Tito na masarap na almusal para sa inyo. Sa almusal ng mga Pranses, gusto nila ang matatap. Kayo na ang magiging little gentlemen at little ladies. Sanayin nyo ng maging mabait ha. Kapag nalaman ni Tito Mingkan, magagalit siya. Tapos na ba kayong kumain? Tito Mingkan, ayoko na ng isang ponytail. Pwede bang tulad ng kay Papa, bigyan mo ako ng 2 tirintas? Para lang yun sa mga house husband. Hindi marunong si Tito. Pero Tito Mingkan, ang talino mo naman, kapag inaral mo yan, kaya mo yan. Talaga BA? Mas magandang paraan si Tio Mingkian. Talaga ba? Sige, ipikit Montag ang mga mata Montag. Ayan, pwede nang dumilat. Ang buhok ko, ang buhok ko. Gusto ko ang mahaba, pero ngayon, ginupit mo ng maikli, parang bola na ang ulo ko. Maganda ang hairstyle mo hindi mo na kailangang magsuklay. Kayo, light balang araw. Huwag sayangin oras sa hindi mahalaga. Siguradong hindi gugupitin ang buhok ko. Gusto ko ng luto ni Papa. Uuwi ako, ayoko nang tumira dito. Gusto nyo bang maging tulad ng papa nyo sa hinaharap na naghahain lang sa iba? Sumama ka sa kanya. Hindi ay senso kung susunod sa kanya. Sumunod sa akin, magiging mas mahusay. Iwan siya ng mama nyo balang araw. Gusto mo bang sumama sa kanya at magpalimos? Pagod na kayo sa pag-aaral. Ilalabas ko kayo para mag-relax sa amusement park, maglaro at kumain ng cotton candy. Ano? Totoo ba? Hindi lang iyon, yung juice na ininom nyo kahapon, pwede rin kayong uminom ulit ngayong umaga. Yung juice kahapon, pwede ngayong umaga. Ang galing! Paborito ni Chen ang juice kahapon. Uncle Mingkian. Hindi nagalit si Tian Tian sa'yo. Mas gusto ko ang juice kaysa sa buhok. Gusto ko ng isang malaking baso. Sage, bawat isa meron. Pupunta tayo sa amusement park, Tian. Laro tayo sa merry-go-round. Gusto ko maglaro sa pirate ship. Itong dalawang bata, grabe namang ingrato. Si Su Qingfeng, 5 taon silang inalagaan ng walang reklamo. Konting lambing, agad silang sumali sa akin. Sino man ang may mababang antas, cute ng mga bata nila. Sino nagsabi na ang mga batang ito ay kamukha ko? Napakahirap naman nito.
Noong pinili ni Zian si Su Qingfeng, iniisip din ba niya na ang anak ni Su Qingfeng ay magkakamukha kami? Pero minahal niya si Su Qingfeng. Minahal niya ang taong pamalit lang. Mr. Pei, hindi nyo ba dadalhin ang mga bata sa amusement park? Paano ko madadala ang dalawang cute na bata para maglaro? May mas mahalaga akong gagawin. Bago mahanap si Su Qingfeng, kailangan bawiin ang pagmamahal ni Zian. At ang pinakamabilis na paraan ay magpanggap bilang si Su Qingfeng. Kailangan maagapan bago matagpuan si Su Qingfeng. Makuha ang pagmamahal ni Zian. Pinakamabilis na paraan ay magpanggap bilang Su Qingfeng. Kinasal si Su Qingfeng kay Zian dahil kamukha niya ako. Kaya naman nagbigay sila. Gagamitin ko ang pagkakahawig na ito para muling makuha si Zian. Mabantis kayo si Zian. Pwede na kaming legal na magsama ulit. Ang dalawang batang ito, malapit nang masanay sa maling paraan. Lahat ay babalik sa tamang landas. Su Qingfeng, simula ngayon, lahat ng sayo ay akin na. Kung noon pa lang, Inintindi ko ang nararamdaman ni Shuxing. Siguro hindi siya magpapakasal. Xiajiang, naibigay mo ang original. nakaligayahan na para sa'yo. Qingfeng. Qingfeng. Nakabalik ka na rin sa wakas. Paminhin, Naintindihan kita nang hindi ko naintindihan dati. kinuha ng isda ang pain. Pei Mingqian ay ikaw. Paano mo nalaman? Ginaya ko si Su Qingfeng sa lahat ng paraan. Sinadya nitong pinadilim ang ilaw. Paano niya ito nakilala? Paano hindi makilala ang sarili nilang asawa? Pei Mingqian, sinabi mo dati na nakapag-move on ka na, kaya ako naging kampante na padalhan ko sa'yo ang bata. Kanganan. Sa susunod, huwag na tayong mag-usap o magtagpo. Ayaw ko rin na magduda ang asawa ko sa akin. Umalis ka na. Zian, pakinggan mo ako. Wala nang pag-isapan. By the one Zian, ayaw. maaga akong umuwi at pumunta sa bahay mo para magluto. Gusto kong ipakita ang nararamdaman. Hindi pwede sa ating dalawa. By the one mo, AKO. Ano bang Maroon si Su Qingfeng? Ano masama sa akin kumpara sa kanya? Madam, naksident sina Xiao Shawa at Xoji. Nasa ospital sila. Ano? Nangako kang alagaan sina Suchen at Suchian. Ano, nangyari? Di kayo alam. Wala ako sa bahay, wala akong kinalaman dito. Kung may mangyari sa kanila, hindi tayo tapos. Zian, alam mo gaano ko hinahalagaan si Chen Chen at Chan Chan. Wala akong kasalanan dito. Hindi panahon para mag-away. Tara na. Tingnan mo kung anong nangyari. Sa huli, ang dalawang bata ay sobrang gusto siya. Baka kapag dumilat sila, gusto nilang makita siya. Doctor. Nenay Nina Su Chen at Su Tian. Ano lagay na Dalawang bata ay nasa ICU at critical ang hindi maganda ang sitwasyon. Bakit ganito kalala? Paano kayo nagiging magulang? Ang liit pa nila, pero araw-araw pinainom ng soft drinks at pinapakain ng tsokole. Ito ay makakasama sa bato, atay, pati na rin sa pagdevelop ng utak. Sa malala pang kaso, maaari pa itong ikamatay. Ikaw ang gumawa nito. Paano nagawa to? Hindi ko ginawa. Alam mo kung gaano ako kabait sa kanila. Tamad at matakaw lang talaga sila. Palaging nagnanakaw ng pagkain at inumin, sila ang nagtatago at umiinom niyan. Zia, mahirap baguhin ang Jen. Sila ay anak ni Su Qingfeng at paglaki nila, tiyak na mapapahamak din ang iba. Ito ang pinakamagandang ospital. Kung hindi ito gumana, huwag malungkot. Sasamahan kita. Kaya kayo rin. Ipapanganak ko para sa'yo. Pin Mingqian. Si Chen Chen at Chen Chen, gusto ka at pinagtatanggol ka. Pero paano mo nasabi ang ganitong bagay? Wala ka bang konsensya? Sa batang pinanganak sa labas, paano sila? Illegal na anak. Pin Mingqian, pagsisisihan mo ito. Ako ang nagsisisi. Sisisihin mo si Su Qingfeng na kinuha ang lugar ko at inagaw ang pag-ibig mo sa akin. Xia Jian. Pag naisip kong sila ay anak ng ibang lalaki, nandidiri ako.
Sa wakas, malapit na silang mawala. Ang sarap ng pakiramdam. Peking kabutihan pala ang pinakita niya sa bata. Kaya pala sunod-sunod ang mga pagkakataon. May CCTV sa lahat ng dako. Malalaman agad kung sino talaga ang naglaglag. Jian, Ang sakit-sakit, tulungan mo ako. Jian. Tulungan mo ako. Yung mga nangyari dati. Baka hindi dahil galit sa akin si King Feng na nabuntis ko na anak ni Pei Mingpian para gantihan siya, kundi dahil si Pei Mingpian mismo ang itinuring sina King Feng at dalawang bata bilang mga tinik sa mata niya. Pakisuri, Summer, ang tunay na dahilan kung bakit na ospital sina Suchen at Suchian. Ayon sa mga kasambahay ng Ki, Araw-araw pinapakain ni Ginong Pei ang mga bata. puro junk food. Purot sokolet at inumi lang daw. Patago pa siya, tatawagin silang mga cute ko. Pinadala ko ang video. Tingnan nyo sandali. Tito Mingchen, mahal ka ni Tiantian. Ang bobo naming tatay, hindi niya kailanman binigyan kami ng masarap na inumin. Kung masarap, uminom pa. Kapag kulang, bibilhan. Yehey! Tito Mingqian, kailan ka magiging tatay namin? Medyo inaabangan ko pa nga. Itong dalawang cute na bata, gusto pang maging tatay nyo si lolo ko. Sa tingin nyo naman, Boss siya. Ang kapal na mukha ni Pei Mingqian na ganito ang ginawa kay Sir at Maam, sobrang walang awa. Nasave ko na ang video. Pwede tayong dumiretso sa korte para ademanda siya. Masyadong madali para sa kanya kung ganito lang. Mag-research ka pa para sa akin na ilang bagay. Pei Mingqian. Ikaw, hayop sa balat ng tao, walang kwentang tao. Ipaparamdam ko ang lasa ng sariling parusa. Zian, patawad sa nangyari. Nagmadali ako, pero kumuha na ako ng pinakamahusay na doktor. Siguradong gagaling ang bata. Mas mabuti kang siguradong magpagaling dahil si Suchen at Suchian ay mga tunay mong anak. Ano? Imposible. Wala akong pagkakahawig. Tamad at matakaw sila, wala akong kapareho. Nakalimutan na mo na biye? Noong nasa handaan tayo, ano ang sabi ng lahat tungkol sa iyo at sa mga bata? Ang swerte ni Tsu King Feng, may sosyal na asawa at anak na babae at lalaki. Tingnan mo, ang mga bata ang hawig niya. Nagkamali ka ng tao. Ito si Tsu King Feng. Kaibigan siya ni Mr. Sia. Kakabalik niya lang galing Kaibigan do. Mukhang tunay na mahal ni Emar siya. Nga, hindi alam maiba, baka akalain nila na si Pei Mingpian ang tunay na ama ng dalawang bata. Noon, nakipagrelasyon ka sa akin dahil kamukha ko si Tsu King Feng. Ngayon, kahawig ko ang mga anak. DBA normal lang yon? Tignan mo na lang. Ano? Sila ang tunay kong mga anak. Fake it? Gayon, hindi na sila tinatawag na mga bastard. Itinuturing ko itong tinik sa akin, isang tawag sa maliit na cute, sa kawalang awang pinahirapan. Yun pala, sarili kong laman at dugo. Dok, pakiusap iligtas nyo ang anak ko, tulungan nyo siya, kalmahin mo ang sarili mo. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Pakiusap, magtiwala ka sa amin. Hello, Mr. Sia. Ang ipinahanap niyo sa akin, nalaman ko na lahat. Sitch, sabihin mo, tama ba ay hinala kayo? Ange driver na nagatid kay Monsieur Chou sa club dati, inamaniya na si Paiman Kiang Ange naguto sa kanya. Sige, tuloy. Yung dalawang kidnapper, nahuli na namin. Umamin na sila. Lahat ng nangyari sa club, si Pei Mingqian ang may pakana. Walang alam si Ginoong Su. Lahat ng ito, si Pei Mingpian talaga ang gumawa. AKO. Ako ang nagkamali sa paghusga kay King. Pati yung sa pilitang pagpili sa kidnap, si Pei Mingqian din ang gumawa. Nagbayad si Ginoong Su ng sapat para makalaya. Pinalay KO siya. Ito? Narinig ko siya talaga ang asawa mo. Ang buhay at kamatayan niya. Wala akong pakialam. Sarili niyang tauhan ang kinuha niya. Paano niyo siya masasaktan? Hindi lang ako hindi nagtitiwala kay King Feng. Noong mga panahong iyon, napuno siya ng bomba sa katawan. Iniwan KO siya. Noong panahong iyon siya, gaano kabiye nawalan ng pag-asa?
Pei Mingqian. Hayop ka, ginawa mo ang lahat ng kababuyan para lang paghiwalayin kami ni King Feng. Jian. Ako ang may kasalanan noon. Patawarin mo ako. Ikaw ang gago. Ang tanga ko noong panahon na yon. Paanong nagustuhan ko ang may magandang mukha pero hayop ang loob? Jian. Gusto ko magiwalay ko and I su Qingfeng. Tayo ang para sa isa't isa. Simulang gayon, wala nang kahit anong koneksyon sa pagitan nating dalawa. Ichiji lagad. Lahat ng tulong sa pamilya Pei. Ang mga naunang kontreta ay kanselado na, bukod pa riyan. Maghanap ng abogado, sasampahan ng kaso ang pamilya Pei, sisirain ang pamilya nila. Zian, huwag ganito. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Nadala lang ako noon, patawarin mo ako, Zian. Ang sakit na dinanas ni King Feng. Ipaparanas ko sa iyo at sa pamilya Pei, ng 100 beses pa. President Xiao. Nahanap na po namin si Sir Nathan? Daiti, nakatali ako sa pamilya. Walang oras para maglakbay. Ngayon, naisip kayo, ang tanga kayo noon. Sayang ang oras para sa mga taong walang pakialam sa akin. Mas mabuti pang lumabas at hangaan ang kagandahan ng ating bayan. Su Qingfeng. Malaya ka na. Ipinapakita ng sistema. Ang ina ng bata ay si Xia Zian. Pero ang ama, hindi ikaw. Paano kung maging kapalit kanya? Ke patay na siya Pui. Ang buhay o kamatayan niya ay wala akong pakialam. Siguro. Sa huli, gagaling din ang lahat dahil sa panahon. Bata. Bata, guysing ka na, bata. Doktor, kamusta ang bata? Sinuri namin ang bata ng mabuti. Kaunting gulat lang. Pansamantalang pagkawala, Pagkawala ng alaala. Malulunasan ba ito? hindi pa masabi sa ngayon. Depende yan sa paggaling niya. Samahan Montag na lang siya, ha? Doktor, Tungkol sa bata. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko kabisado ang tungkol. huwag mag-alala, nakakuha na ng dugo ng bata sa ospital. Sincheck ito sa database. Malalaman agad ang resulta. Salamat. Amnesia. Papa, huwag mo akong iwan. Miss na miss kita. Papa, huwag mo akong iwan. Miss na miss kita. Pagkalipas ng kalahating buwan. Papa, pagod ka? Imasahe balikat mo. Hindi pagod si Papa. Kailangan mong magpahinga para gumaling. Ayo lang ako. Maayos ang pakiramdam ko nitong mga araw. Lagi mo akong inaalagaan, ngayon ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Salamat sa pagod mo. Ikaw ang mas napagod, Papa. Magdamag mo akong inalagaan. Papa, sabi ng nurse na magaling daw ako ngayon. Binigay niya sa akin itong candy bilang reward. Papa. Sa'yo na ito. Anak. Nahanap na rin kita, anak. Jinoong Su. Sila Young Dawa. Ang tunay na magulang ni Duan Zi, ang pinakamayamang pamilya sa Yuncheng, ang mag-asawang Duan Yunbao. Jinoong Duan.
Si Ginoong Chu ay siyang nagligtas sa anak ninyo. Siya rin ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. At inalagaan siya dito araw at gabi. Ginoong Chu, maraming salamat sa iyo. Walang anuman. Ako ang tiyahin ni Fiauzi. Duan Yin Shu. Su Ching Feng. 6 na buwan na ang nakalipas. Dinala si Xiaozi ng mga kaaway sa bundok. Wala nang balita. Halos inikot ng kuya at hipag ko ang Yoncheng. Pero hindi nila natagpuan si Fiauzi. Akala panga nila. Ginoong Su. Dakilang tagapagligtas ng pamilya Duan. Kung may mahirap na sitwasyon, huwag kayong magsabi. Walang anuman. Mabait na bata Esai Xiaoze. Masaya ako para sa kanya na natabuan na niya ang tunay niyang mga magulang. Hindi kailangan. Iniligtas ko siya, hindi para sa kapalit. Hiling ko ay magkaroon siya ng maayos na buhay. At sana mawala na ang kanyang pagkawala ng ala. Sana gumaling ka agad. Pak alimot. Ginoong Duan. Ang binatay nakaranas ng trauma, nawala ng alaala. May pagkakataon pang bumalik sa normal. Papa, natatakot ako. Walang problema yan. Ano bang pinagdaanan ng anak nitong kalahating taon? Bakit siya naging ganito? Huwag mag-alala, yaw-yaw. Alam ka o ang kalaban. Nangangako ako. Kailangan nilang magbayad. Gusto ko lang na bumalik agad ang alaala ni Xiaozi. Hindi na niya tayo kilala ngayon, paano na ito sa hinaharap? 8 huwag kang magalawa. Paano kaya kung si Ginoo Ay sumama sa Duen pamilya at tulungan si Xiao, zinalampas. Ziga. Talagang magaling si Yonshu mag-isip. Ginong Su. Nakiusap ako sa iyo na pumayag. Anuman ang hiling mo, sabihin mo lang. Talagang may oras at gusto ko rin tumulong. Kesole. Ayakong abala. Huwag kang mag-alala, Ginoong Su. Sa buong lungsod ng yun, wala pang problema na hindi kayang lutasin ng pamilya Duan. Mayroon akong kaaway na matagal nang sumusubaybay sa akin at malakas ang kanilang impluensya. Hindi ka ba naman gumagawa ng illegal na bagay? Ako ang biktima. Ginong Su. Iniligtas si Xiao Zi at inalagaan siya ng matagal. Ipinapakita nito ang isip at asal mo. Kung wala kang ginawang masama, ang illegal na bagay na ginawa mo para sa pamilya namin, dapat tulungan ka ng pamilya namin hanggang dulo. Sige. Babali ako sa inyong pamilya, ang mga segment ng Ginoo, mula ngayon. Ikaf na ang IMA ni Xiao Tse. Yunshu, alagaan mo ang buhay ni Ginoo. Naku, marami pa akong ibang bagay na dapat gawin. Yonshu, ang sabi ng kapatid mo, maglaan ka ng panahon kay Ginoo sa ngayon. Ang taong gaya ni Ginoo ay bihira, samantalahin mo ang pagkakataon. 8 Anong pinagsasabi mo? Di ko inaakalang makikita pa ang ganda ng tanawing ganito. Kamusta? Medyo gumaan na ba pakiramdam mo? Ano nalaman may inisip ako? Hindi ko alam na may inisip ka. Alam ko rin na tungkol yan sa pag-ibig. Amen. Amen. Parang narinig ko may tumatawag sa'yo. Ayokong makita siya. Siya ba ang nasa puso mo? Tapos na tayo. Amen. Sa wakas, nakita. Tingnan mo siya. Mukhang naging maayos naman siya nitong mga nakaraang araw. Panatag na ako. Us. May kailangan gawin, Papa. Alas tiyo. Tita, nais kong manatili kasama si Papa. Sumamakase, Tito. Wala kang kahit anong itatanong sa akin. Pinatawan niyo agad ako ng parusa. Para sa akin, hindi ito patas. Hindi patas. Ay kalpang nagsabay na yan? Hindi ba nakakatawa? Ako ang may kasalanan. Itinago ko ito sa'yo. Nanganak ako na anak na iba. Akala ko habang buhay tayong magkasama, sapat na para maayos ang lahat. King Feng. Nayon kayo lang nalaman na mali kayo. Nasuri ko na ang lahat, wala kang ginawang mali. Ako ang hindi naniwala sa'yo. Ngayon alam mo na. Huli na. Naiintindihan ko kung bakit ka umalis, Amin. Hihingin ko ang isa pang pagkakataon. Di ba gusto mo talagang magkaanak? Pwede tayong magkaanak ulit. Pangako ko, buong pagkatao ko. Buong puso ko. Lahat para sa'yo. Pero ayoko na. Noong kailangan kita, iniwan mo ako. Ngayon. Nabitawan ko na. Nabaton. Pero DBA nasa, puso mo para na kayo? Hindi na siguro pagmamahal. Mas pa ang pasasalamat na la. Tinupad mo lahat ng pangarap ko sa unang pag-ibig. At binigay mo sa akin ang sapat na material na seguridad.
Sa totoo lang, mula pa nung simula, puno tayo ng panlilinlang. Simula nang bumalik si Pei Mingqian, paulit-ulit mo akong hindi pinagkakatiwalaan. Unti-unti nang nasira ang lahat ng inaasam ko. Amen. Inaamin ko, ako ang nakamali sa mga nangyari. Ako ang nakapagkamali sa'yo. Hatawad. Amen. Pwede mo ba talaga na hindi na ako patawarin? Si Ajian. Hindi na kita mahal. Tapos na, hiwalay na. Ngayon, wala na tayong kaugnayan. Huwag mo na akong hanapin. Gusto ko ng bagong buhay. Buhay na walang ikaw. Hindi ako papayag. Hiwalay na tayo. Miss Xia. Magpakiteo ka naman. Qingfeng, ayoko ng kahihiyan, gusto ko lang ikaw. Si Pei Mingpian ang may kagagawan nito. Pinarusahan ko na siya at napabagsak ko rin ang pamilya Pei. Lahat ng ito ay para makaganti para sa'yo. Hindi papayagang umalis. Byron. Hindi. Si Ajian, tama na kalikoan. Qingfeng, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pwede ba tayong bumalik na magkasama? Masamang babae. Byron ang tari kayo. Tumabay ka. Xiaoze. Xiaoze. Ozawa. Magasin ka, Ozawa. Dali, pumunta tayo sa ospital. Amin, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang siyang itchalak, si Ajian. Kung may mangyari kay Ozawa, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Hindi mangyayari yon. Mukha namang maswerte yung bata na yun. Walang mangyayaring masama. Doctor, kamusta si Ozawa? Ginawa namin ang lahat para sa sugat niya. Napigilan ang pagdurugo. Wala siyang malubhang kalagayan. Huwag kang mag-alala. Matutulog lang siya, magiging okay na. Mabuti naman. Amen. Narinig ko, tinawag ka ng bata na papa. Kailan ka nagkaroon ng ganong kalaking anak? Si Ajian. Hiwalay na tayo. Anong kinalaman mo sa mga bagay ko? Anong walang kinalaman? Su Qingfeng. Kakahiwalay natin mga 6 na buwan pa lang. May anak ka na ganito kalaki. Ano, too seryoso? Akala ko may kasalanan ako. Yun pala may babae ka sa labas. Ngayon, malaki na ang bata. Xia Jian. Akala mo ba lahat kagaya mo? Kumakain na nga ng nasa pleto. Nakatingin pa sa nasa kaldero. Sige nga, ipaliwanag mo sa akin, bakit ka tinatawag na papa ng batang yan? Hiwalay na tayo. Problema kayo na? Anong peke mo? Nakipaghiwalay ka sa akin para makasama yung babaeng mukhang mura. Tabi ka dayan. Sinasabi ko, ipaliwanag ang lahat ngayon o hindi kita palalampasin. King Feng. Anong nangyari sa bata? Qingfeng. Asawa mo ba yung babae na yan sa labas? Ngayon, tuturuan kitang makaramdam na hiya, ikaw na walang modo, bastos na babae. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para hawakan ang asawa ko? Su King Feng, kaya mo palang itago ang asawa ng iba? Ikaw talaga, Su King Feng, walang kwentang tao. Pasensya, miss. May miling akala ka. Si Chu Qingfeng ang nagligtas sa buhay ng anak ko. Bukod doon, wala akong ibang kaugnayan sa kanya. Ako si Duan Yunbao. Ito ang aking asawa. Ang pangalan ng pamilya Duan ng Luncheng. Sigurado akong narinig mo na kahit kaunti. Pinakamayamang tao sa bansa, si Emar Duan. Pasensya na, nadala ako kanina. Ito ay hindi pagkakaintindihan. AKOSI Xia Jian. Ang asawa ni Su King Feng. Handa akong bayaran ang kasalanan ko kanina. Dahil sa respeto kay Ginoong Chu, ngayong araw na ito, ay akong baliwalain ang nangyari. Gusto kitang paalalahanan, wala akong pakialam sa relasyon mo kay Ginoong Chu. Basta't naglakas loob kang gumawa ng anumang makakasama sa kanya. Magtatapos tayong kaaway ng pamilya Duan. Yun ba? Ito'y problema ng mag-asawa. Huwag ka nang makialam. Si Yan. Pumasok ka at tingnan mo na siya. King Feng, patawad, alis na ako.
Ayaw ko kang makita. Huwag kang magalit, Amin. Masyado kitang inaalala kaya nagkamali ako. Ipinaliwanag na sa akin ni Ji Duan. Hindi ako magagalit dahil sa isang estranghero. Amen. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Kasalanan ko, hindi dapat ako. Miss Xia, hiwalay na tayo. Pakigalang ang sarili mo. Amen. Sige, tama na. Ninon. Xiaoze. Xiaozi, huwag kang matakot. Nandito si Ninong. Ninong, naalala ko na. Naalala ko sina mama at papa. Atse. Naalala mo sina mama at papa? Ang galing. Mama, papa, sobrang miskao na kayo. Miss Karen Nila, anak. Ano tong sugat sa ulo mo? Oh, hindi ko na rin maalala. AKO kasi di sinasadya. Nahulog siya dahil sa akin. Tingnan ni mama. Mazakit ba? Mamaya sa bahay, lutuin ni mama ang paborito mo. Amen. Alam ko, iniisip mo rin ako. Xia Jiyan. Sasabihin ko, tuhuling beses. Hindi na kita mahal. Kung hindi mo na ako mahal, bakit mo pa ako tinulungan kanina? Xia Jiyan. Huwag kang maging masyadong bilib. Ayaw ko lang ng gulo, ayun lang. Nandito ka dahil sa akin. Natakot na madamay ng pamilya Duan. Ay ka. Ching Fong. Ayaw mo na nga man lang magsinungaling para lang magsabi na maganda sa akin. 3 taong gulang ka. Kailangan bang paamuhin ka? Bakit kita paamuhin? Ano ba ang relasyon natin? King Feng, huwag kang magsalita ng ganyan kay Xia Zian. Hui ba, huwag kang magpikadikit na parang plaster. King Feng, tunay na nagsisisi ako. Nagsisisi talaga. Binigay ko ang pagmamahal ko sa iyo at sa bata. Iniwan ko ang trabaho. Umayag magstay sa bahay. Buong araw na sa kusina. Naging homemaker ako. Inis ang mga mapanghusga. Noon, di mo ako pinapahalagahan. Ngayon, anong silbi ng pagsisisi? Naman na. Tama na, kung di mo kaya sabihin, ako na lang ang magsasabi. Tinuturing mo lang ako na kapalit ni Pei Mingqian, isang itusan na tawag mo kung kailan mo gusto. King Feng, alam kong nagkamali ako. Huey Peng Omiriteo, sa susunod, ituturing kitang pinakamahalaga sa buhay ko. Pwede ba? Kung gayon mo palang alam na mali ka, huli na. Ang pagmamahal na huli dumating, mas mababa pa sa damo ang halaga. Xia Jiyan, Hakaleo sa harapan kayo, nakakairita makita. Huwag mo akong pilitin na paalisin ka. Hindi ako susuko. Ano? Hindi mo susukuan ang asawa ko. Maganda ka na naman. Ganito na ba talaga kawalang hiya? Pakilala kita. Ang asawa kayo, SI Duan Yanshu. Kapatid ka na pinakamayaman sa Yoncheng. Bukod sa ganda. May alam din pala SI Miss Xia. Parang hindi kayo mag-asawa. Baka na. May diferensya ba ang mata mo? Buntis na mahigit 1 buwan. Hindi pa halata. Kambal na lalaki at babae. Nayan. Sa wakas, anak ko talaga ito. Paano nangyari yan, Amin? Artista yata ang inupahan mo. Hindi naman ako tulad ni Seirin. Kailangan kayo ba ganyan? Eh di pag nagbuo ng 1 buwan ang baby natin. Imbitahin kita para maginuman. Salamat, wala kang mata sa pagpili, kaya nakuha ko ang mabait na asawa. Hindi kita hahayaang mawala sa kahit kailan hindi ko gagawin. Imposible, Jan. Mukhang hindi pa siya naniniwala. Baka dapat mag-kiss tayo para ipakita sa kanya. Totoo pala ang sinabi mo. Tunay ngang iniwan mo na ako at nagmahal na iba. At nagkaroon pa na anak sa iba. May anak pa kayong dalawa. Itong si Duan Yonshu. Mukhang ordinaryo lang, pati pananamit, sobrang baduy. Kung hindi ko inakala si King Feng, paano siya magkakaroon ng pagkakataon? Hindi Pui. Kailangan kong agawin ulit si King Feng. Ching Feng, alam kayo, nagdatempo ka. Kaya mo siya sinamahan para inisin ako, tama? Napagtanto ko ang mali ko. Balik ka na sa akin, magkakabalikan tayo, ikakasal ulit pati tungkol sa kumpanya. Ipinaubaya ko na ang kumpanya sa iba, ako nasa bahay.
Araw-araw kitang Kung gusto mo ng anak, pwede kitang bigyan. Kung 7 o 8, kaya rin. Hindi mo na kailangan mag-alala sa pag-alaga nila. Ako na ang bahala sa lahat ng iyon. Summer. Ikaw ang mismong nagtula kay King Feng Paleo. Gayon, magmamakawa ka pang bumalik siya. Kung ganyan maging baba, ang laki ng paghabigo mo. Juan Yunshu, ikaw, oportunistang tao. Anong karapatan mo para husgahan ako? Hindi ka ba umaasa sa pera ng kuya mo? Kung wala ang pera ng kuya mo, ano ka? Ching Feng, kung sasama ka sa akin, ililipat ko lahat ng ari-arian ko sa pangalan mo. Sa ganitong paraan, lahat ng yaman at karangyaan mapapasayo habang buhay. Pero kung sasama ka sa kanya habang buhay kang magsisilbi sa pamilya Duan, tama na. Si Ajien, akala mo ba kaya ako nasa kanya ay dahil sa pera? King Feng, nagkakamali ka. Hindi yan ang ibig ko. Si Azian, magkasama tayo. Dahil pinapahalagahan niya ako. Wala siyang iniisip na iba. Walang white moonlight at hindi siya nagpapadala sa tsismis. Hindi niya ako tinatreto parang utusan. Nare-respeto ang mga opinyon ko. Pinapahalagahan niya ang nararam. Ching Feng, ang mga sinabi mo. Lahat kaya kong gawin. Pero kung kaya mo o hindi, wala halaga. Kung hindi na mahal, hindi na mahal. Mr. Xia, ang daming tao sa ospital. Pwede bang magbigay ka ng dignidad sa sarili mo? Hindi ikaw. Basta may balik si King Feng, wala akong pakialam sa dangal. Kung ganoon, tutulungan kitang magkaroon ng dangal. Palabasin niyo siya. Huwag kayong lumapit. Matagal kayo na siya kasama, alam kayo yugali. Makasarili siya. Hindi kayang isakripisyo ang sarili para sa iba. Ang ugali, mahirap baguhin. Dalhin niyo na siya palabas. Ching Feng, nagbago na ako. Handa akong isakripisyo ang lahat. Summer, Tigilin imo na yan. Greenpick, hindi ako nagpapatawa. Totoo kung gusto kang ibalik. Hindi ko kailangan totoo mo. Greenpick, ganito na nga, hindi mo pa rin ba ako pinaniniwalaan? Kung talagang nagsisisi ka, bakit kailangan magdala ng kutsilyo para takutin ako? Iwanan mo na ang walang kwentang palabas mo. Wala akong oras para makipaglokohan. Greenpeak. Hindi mo maalala nakaraan natin. Si Ajien, wala kang relation sa iyo. Gawin mo ang gusto mo, King Feng. Kailan ka matutuwa? Kapag patay na ako. Si Ajien. Akla ko wala ka hiya. Hindi ko akalain, kaya mong baligtarin ang katotohanan. Ikaw ang naglagay ng kutsilyo sa liig mo, walang pumili. Maraming tao nakakita at may CCTV pa. Kung mamatay ka man, hinding-hindi kita madadamay. Tara na. Silipin, Nathan S.I. Sige. Amen. Huwag kang umalis. Peke ka ganawan kalapit, ni pagkakataon, hindi mo ako binigyan. Yinshu. Salamat kinana. Kung iba lang, hindi kita tutulungan. Pero ninakaw mo ang unang halik ko, kaya kailangan mo yatang managot. Sa mga araw na ito, ramdam ko ang pagtingin sa akin ni Yunshu. Masayahin siya, maganda at walang ets, maninag at malinis. Kung ikukumpara kay Tsias, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Pero, masakit ang huli kong relasyon. Ang damdamin na ito ay hindi sapat para pumasok sa bagong relasyon. Sa halip ngayon, malaya at walang inisip. Kailangan pahalagahan buhay ngayon. Yunshu, mabuti ka pero Huwag mo akong bigyan ng good person card. Queen Feng, alam ko mahirap para sa'yo. Naintindihan kayo. Manatili muna tayong magkaibigan. Ganito ang inisip mo. Siyempre, inisip ko. Ikaw basta masaya ka tungkol sa usapang pag-ibig. May oras tayo sa hinaharap. Kaya kong maghintay. salamat, Yunshu, Ang makilala ka. ay ang swerte ko. Gutom na ako. Kain tayo, Saish. Sa SKY Garden tayo kume. Ano sa tingin mo? Ba't magpunta sa mahal na lugar para sa pasasalamat sa tulong mo? Tara, Doktor, kamusta po ang anak ko? Nailigtas na siya, pero masyado silang nakainom ng alak. Malubha ang pinsala ng alak sa katawan. kahit na nagising sila, Nabawasan ang katalinuhan. Gaano kalaki ang nawala? Ginong pai. ang ibig kong sabihin ay, Posibleng maging demensya. Dementia? Anak ko, paano nangyari ito? Doktor, gawin ang lahat. Kahit magkano, hindi ako mag-alala. Gino ang pe. Naintindihan Ngunit ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Kayong pinakamahusay na ospital, dapat may paraan. Isa pa, ginupe.
Kailangan nyo nang magbayad ng bayarin sa ospital. Ang card KO, iniwan KO BSA Ospit mag swipe basta gumuling ang beta. Kahit gaano kalaki ang Na-freeze na ang card Montag. Imposible, Jan. Ginupay, ikinalulungkot ko pong sabihin na lahat ng inyong bank card ay na-freeze na. Kung may katanungan kayo, maaring kumonsulta sa kaukulang ahensya. Hoy, anong ginagawa nyo? Na-freeze ang bank card ko, malaking problema, to pero walang abiso. Ang pamilya ng mga pay nagpapakain sa inyo. ang apelido mo. Huwag mo akong kunwaring ba. Umalis na ako sa trabaho. Umalis AKO. Walang pahintulot, paano ka umalis? Ang apelido, Bankrupt ang pamilya Juan. Bagsak ang kumpanya. Wala na ang mga Si Tia Zian ang may gawa nito. Ang totoo, ganito talaga siya kalupit. Nakakainis. Pasensya na, naka-off ang telepono na tinawagan mo. Ginu. Hey! Kung hindi makukumpleto ang bayad sa operasyon sa tatang ospital, ay mapipilitan na paalisin kayo. Hello, Xiao Fei. Pwede bang manghiram ng pera? May problema sa bahay. Na-hospital ang anak KO. wala kang pera. Hindi ba tayo ang pinakamatalik na magkaibigan? Bakit pati ikaw, di mo ako matulungan? Hoy, Kuya Wang. Ako si Ming Qian. Grave naman. Mga trader na to. Dati akala mo sobrang close na namin, pero pagdating sa kailangan, wala ni isa ang tumulong sakin. Umalis ka diyan. Huwag, Tito Mingken. Si Papa. Gusto namin si Papa. KO ang papa enyo. Pasensya, kasalanan ko. Pamanhin, mali KO. Kain na kayo, kain. Masisira ngipin mo, masasayang ka. Hindi ito ang tamang oras para alisin ang dalawang tinik sa mata. Ang pinaka-importante ngayon, siguraduhing nawala si Tsu Qingfeng. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Ikaw ang masama. Gusto namin si Papa. Ang dating Papa. Pai Mingqian. Sino Yen? Busy. Pai Mingqian, lakas NG Loop Montag, ganyan ka magsalita sa akin? Gaugu. Hindi ko alam na ikaw, huwag nang magpatumpik pa. Nandito ako ngayon para sabihin sa'yo na bayaran ang utang mo. Ngayon ang huling araw mo. Babayaran ka o, sigurado akong babayaan ko. Pwede bang bigyan ako ng ilang... Bigyan ka ng ilang araw? Walang paraan. Kung hindi mo mababayaran ngayon, ang bahay na ito, simula ngayon, akin na ito. Kuya Gao, ang bahay na ito ay sulit 1,000,000. Nanghiram lang ako sa'yo ng ilang daang libo, tapos ikaw. Kung magdadaldal ka pa uli sa akin, ganito ang mangyayari sa'yo. Hindi na, hindi. Kung natakot ka, ilabas mo na ang pera. Wala kang pera, Kuya Gao. Yung inutang ko sa'yo, nagamit pambayad sa pagpapagamot ng mga bata. Huwag mo akong piliting maging masama. Lumapit ka dito. Tarantado ka. Kuya Gao, bahala na kayo, tulungan ako. Baka pwedeng palugit mo pa ako ng ilang araw. Sa Awanayo, may dala akong anak. Bigyan ako ng tirahan. Bata sila, hindi pwedeng walang bahay. Lumayas ka ng malayo hanggang kaya mo. Kung hindi, hindi ko sila palalampasin. Vach. Alis na ako, alis na ako. Ang dating tagapagmana ng pamilya Pei, ang napupusuan ni Tia Zian, ang presidente, mukhang pulubi na parang aso. Sarili mong kasalanan yan. Si Zian ang nagpadala, pinatawad na ako. Inutusan ako ni Ginong Xia na sunduin ang batang amo at ang dalagita. Nazen SI Xia Jian, Si Xia Zong ay nagbigay na ng posisyon bilang namumuno, umalis sa Xia family at nawawala. tapos na. Wala na ang lahat. Halika na, batang amo at dalagita, alis na tayo. Hindi maaring umalis. Ginopay. Utos ni Ginoong Xia na bawal kang sumama, pauwi sa Xia. Ako ang tunay na ama, hindi ako pwedeng mawala. Kaya bang alagaan ng iba, Ginopay? Pasensya na kung prangka ako. Kung hindi dahil sa'yo at sa makasariling mga paraan mo noon, magiging ganito ba si Munting Ginoo at Binibini? Bahala ka na sa buhay mo. Aalis na kami. Hindi pwede. Mga anak ko sila, kailangan ko silang alaga. Umalis ka. Nasasaktan mo ako. Tingnan. Ayaw namin alagaan mo kami, Chen Chen. Masama kang tao. Umuwi na lang tayo, pwede ba?
Pagdadaanan ang madilim na panahon. Minsan naramdaman kong naliligaw. May dalawang magandang balita para sa'yo. Alin ang gusto mong marinig muna? Hindi ba magandang balita at masamang balita? Si Pei Minguyan, siniraan, nabaliw at dinala sa mental hospital. Ang pamilya Pei, pinigilan ng pamilya Fia. Nawala ang lahat. Ang nakaraang karanasan ay tapos na. Ang tungkol kay Pei Mingqian ay wala nang sa akin. Ano ang pangalawang magandang balita? Tinahak ang madilim na panahon. Yung paborito mong singer Mako concert SA Cloud City. May ticket ako sa first row. Sama tayo, ayos. Sige, Walang makakapigil. Sa pagnanais mo ng kalayaan. Isang buhay na malaya at malawak. Wala nang bumabagabag sa puso mo. lumampas sa madilim na panahon. Minsan na ring naligaw. Ngunit ngayon, hindi na ako naliligaw.